Vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan po natin, ito po yung sinakulo ni BBM. Ito po talaga ang masasabi natin, no? Si BBM po ang kalbaryo at ang mabigat na krus na pasanin ng ating mamamayang Pilipino, no? Tamang-tama po, Biyernes Santo ngayon. Kaya yung kasabihan natin, yung pag yung itsura po ng mga tao na malungkot, no? Mukhang Biyernes Santo. Mukhang hindi lang po ngayong araw na to ang Biyernes Santo ang mararanasan ng Pilipinas. Yung kalungkutan natin araw-araw ay tatagal pa hanggang 2028 o kung hanggang kailan mananatili itong si BBM sa pwesto. Kasi siyempre dahil sa maraming nananalangin na matapos na tong kalbaryo natin, talaga naman, no? Pinagsama-sama po yung mga karakter po ng sinakulo, yung mga karakter po ng pasyon, yung mga karakter po ng mahal na araw na isinasadula. Ang problema natin, hindi lang po to isinasadula, no? Ito pong tagpo na to na pangmahal na araw ay pang-araw-araw pong nararanasan ng mga Pilipino. Yan po yung masaklap, no? Yan pong Biyernes Santo, hindi lang po isang araw natin nararanasan. Kung hindi, lahat po yan, dinadanas po natin habang nariyan po sa Malacanang itong napakagaling na Pangulo ng Pilipinas. Okay, sari-sari, minsan nakakabwisit ng tignan tong kung ano yung nangyayari sa atin, no? Ngayon, kaya po wala dapat ako kasi ninilay-nilay tayo, no? Dahil mahal na araw, sana bukas pa ako magbo-broadcast kaya lang hindi ko na matiis. Lalo na nakabalandra ngayon yung mga balita na umuutang na naman tayo ng 408 billion. Wala nang katapusan. Talagang peste, no? Kalbaryo talaga, pasangkrus talaga. Talagang hindi na po maiiwasan itong nasabihin natin na ito ang bigat niyong dalhin, no? Sa totoo lang, napakabigat. Sana bukas pa ako dahil paggalang nga sa ating mga sineselebrate ng mga Katoliko itong mahal na araw. Kaya lang nakita ko na naman to, bagong utang, 408 billion. Parang ang bawat galaw ng gobyernong to, panay kapestehan na lang. Ang tinitignan po natin, hindi makatarungan, no? Dapat po ang hinahabol, ang nakikita po natin na hinahabol, maske po ng media, ang problema kasi natin dito sa media, talagang parte talaga sila ng problema eh. Talagang bahagi itong mainstream media ng pagpapalaganap ng mali, no? Na dapat naghabol tayo sa mga magnanakaw. Dapat yung mga perang ang hirap na pong explain. Napakahirap na po na explain na dumadaing na po sa lahat ng hirap yung mamamayan natin. Kumbaga dapat magtipid yung gobyerno, 'di ba? Wala rin naman na itutulong. Sa totoo lang po. Tapos makikita nyo, panay palibre, libreng sakay, libreng, yung mga pang ilang araw lang, o libreng sakay to. Meron tayong libreng sakay. Alam niyo po yung mga libreng sakay na yan, lalo na po yung mga LRT, MRT na yan. Paano nila malalaman kung ilan yung bumiyahe? Di ba? Di ire-report na naman yan na
gumastos, babayaran din natin yan. Yan libreng sakay na yan. Nakalibre ka ng sakay, nakadalawang sakay ka na libre. Pero grabe po, hanggang ninuno, hanggang sa mga apo-apuhan mo na, magbabayad ng inutang para magkaroon ka ng libreng sakay. Kasi po, kaya sila nagpapalibre, wala po kasing ano yan eh. Siyempre, sino pa magkakalkal niyan? Uy, libreng sakay. Putya, alangan namang, oh, ilan yung, di ba? Ang problema po, tapos libre, bigay dito, ayuda dun. Ang kukonti lang naman ng mga nabibigyan ng ayuda, pero yan po yung mga iniuutang, yan po yung dahilan kung sasabihin, oh, kaya tayo ng utang dahil dyan sa ayuda. Alam niyo minsan, ayaw na natin nung nakakagalit lang pong talakayin. Panay ang naririnig po natin sa gobyerno to, panay nakaw, utang, nakaw uli, utang uli, nakaw na naman. Tapos walang kalutasan yung mga nakaw. Pinagmamalaki pa nga na, nagsoli yung mga magnanakaw ng 611 million. Ang ninakaw po nila, trillion eh. Ang ninakaw ng mga magnanakaw, trillion eh. Nagsoli na 600 million. Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung trillion sa million? Buti sana kung, tapos proud pa, yun, na nagsoli. Yung ibang gobyerno, wala nagsusoli ng ninakaw na ganyan. Wala pong nagnakaw ng trilyon sa ibang gobyerno. Dito lang po may nakalusot na sa gobyernong ito, dito lang merong nagnakaw ng trilyon. Tapos wala ka talagang naririnig. Alam nyo, Mr. President, kung ang trinabaho nyo na lang, hindi yung saan, lahat ng binabalita nila, uutang tayo, magbebenta tayo, benta, utang, nakaw, benta, utang, nakaw, benta, utang, nakaw. Tapos, isisisi kay Duterte. Lahat ng nangyayari, isisisi lahat sa mga Duterte. Nakakarendi. Tamang-tama po to eh. Biyernes Santo ang ating pong nararamdaman dahil ngayon, Biyernes Santo ngayong araw. Biyernes Santo hanggang sa 2028. Yan po ang pakiramdam natin. Napag-usapan po natin yung ating mga eto po, ang gobyerno po natin, parang si Barabas. 'Di ba? Bakit si Barabas? Kasi pinili eh. 'Di ba? Pinapili sila ni Poncio Pilato. Yung tradisyon. Hindi ko alam kung si Poncio Pilato ba o yung mga saserdote ang namili kay Barabas. May tradisyon noon na pag Passover, hindi ko po alam kung ano yung Passover, basta sineselebrate nila yun. Nagpapalaya po ng isang magnanakaw o isang kriminal. So, pinagpilian po na palalayain si Jesucristo ba o si Barabas. Ayun po. Pinili ng mga tao si Barabas. Natatandaan ko yung tagpo na yan. Nanonood tayo ng libre nun. Di ba? Nakapunta ba sa inyo yung libreng palabas niyan sa mga mahirap na komunidad, pinanunod yung Kristo na hindi nagpapakita. Pinapipili yung mga tao eh. Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Free Barabbas! Ang pinili natin si Barabas.
Kaya parang si BBM yan, pinili ng tao, Barabas. Pagkatapos, eto pong mga pera-pera na to, trilyon-trilyon pera. Dahil dyan, ipinagkanulo tayo sa trilyon-trilyon pera. Hudas. Si BBM din ang hudas. Lahat ng mga kontrabida sa na karakter, sa pasyon at saka sa sinakulo. Lahat yan si BBM. Dahil sa 30 pirasong pilak, pinagkanulo si Hesukristo. Pinagkanulo ni BBM ang taong bayan. Dahil sa pera. Yang pong utang-utang na yan, yan na po yung pagkakanulo sa atin. Tuwan-tuwa eh. Ano po ang ginagawa ni BBM? Wala pa pong krisis sa langis. Hindi pa po nagaganap yan. Kailan lang yan? Eto lang po yan, March 2026 lang po nagkaroon ng krisis sa langis. Pero bago po yung krisis sa langis na yan, nangungutang na ng malalaking utang. Pero wala po yan ha. Wala pong proyekto. Nangungutang ng napakalaki. Wala kang makikitang proyekto. Nang-aangkin lang. Putya, pati nga yung okay lang sana kung gobyerno yun, angkinin mo di ba? Okay sana. Pati yung Bukana Bridge na ginawa ng 100% ng Chinese, walang kontribusyon ng gobyerno, legacy niya raw. Walang may pagmalaki. Inuutang na nga ang lahat. Nangungutang na nga, pero walang may pakitang proyekto. Nakakaawa po ang Pilipinas sa panahon po ni Tatay Digong, ang dami po na pinagagawa. Ano yung dapat gagawin lang ni BBM? Itutuloy lang yung mga ginagawa ni Digong. Hindi, kinonvert lahat eh. Lahat po ng mga paggawain, ang dami po nakatenga sa mga probinsya nyo. Diyan sa Iloilo. Iloilo City, mga Ilonggo dyan. Ang dami kong nakita paggawain dyan na nakatiwangwang na. Pero tuloy-tuloy po pag-utang. Hindi naman tinutuloy yung paggawain, kinonvert lahat para sa flood control. Bakit po flood control? Madaling magnakaw. Hindi alam ng mga tao na may flood control pala. Ganyan po kahudas. Dahil po sa pera. Ipinagkanulo yung bayan. Hindi po, siyempre, hindi naman literal yan. Pero gawin nating literal. Oy, Placido Pilosopo. Mabuhay. Okay, yung literal na hinudas niya. Si PRRD. Paano hindi mo matatawag na hudas yan? Lahat po to may kinalaman po sa sinakulo. Paano hindi mo matatawag na hudas yan? Tignan nyo naman po kung ano po ang ginawa. Sabi nga ni Baste, pinalibing. Yung tatay mo, binigyan ng yung kahilingan ng tatay mo na malibing sa libingan ng mga bayani. Ginawa ni PRRD. Walang nakagawang presidente niyan. Di ba? Yun pa lang. Dun pa lang. Doon pa lang sa pangyayari na yun. Dapat yung pagtanaw ng utang na loob mo sa mga Duterte, dapat walang katapusan yun. Kasi ilan na nagdaan na Pangulo, Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. 5 presidente nagdaan. Walang nagtangka na ipalibing yung ama mo sa libingan ng mga bayani. Kaisa-isa si Pangulong Duterte. Bakit hudas?
Putya, hindi pa ba Judas yan? Yung tatay mo pinalibing. Ano sabi ni Baste? Yung tatay mo pinalibing ni Pangulong Duterte. Pero yung tatay namin, pinakulong mo. Judas talaga eh. Judas na literal. Di ba? Judas dahil imbis na tumanaw ng utang na loob, pinakulong pa. Yung may utang na loob siya, pinakulong pa. Wala na pong huhudas dun. Yung iba po, masamang tao na yung tingin natin pag hindi tumanaw ng utang na loob. Ito po, grabe. Hindi na tumanaw ng utang na loob. Yung pinagkakautangan ng loob, pinakulong pa. Ewan ko lang kung meron pa pong matatawag na mas hudas pa dyan. Yan na siguro yung ultimate na kahudasan. Tapos, isa rin siyang mga pariseo. Ewan ko lang kung tama yung pagkakaunawa ko, hindi ako biblical eh. Yung mga pariseo, ito yung mga leader ng simbahan, di ba? Yan, kakampi niya yung mga leader ng simbahan. Anak ng tinapay, ito, meron dito sinabi to si Father Flavi. Ay, hindi si Father Flavi, yung isa yung running priest. Sabi daw ni running priest, aba, kinakailangan nating lumabas ang simbahan para mapigilan ang presidency ni VP Sara. Hindi lang sa 2028, ngayon pa lang daw lumabas na. Ayan po. Yan ang mga kakampi niya, yung mga pariseo. Napatunayan na natin na Barabas siya dahil siya yung pinili ng tao kaysa kay Jesucristo. Ikalawa, napatunayan natin na Judas at patuloy po ng huhudas dahil hindi lang po kay PRRD, Judas din. Dahil panghuhudas po yun, yung utang ka ng utang, tapos ninanakaw naman ng mga katropa pips mo. Judas kasi, utang ng utang, meron mga magnanakaw, ayaw pakialaman, pero nakatutok lahat sa mga Duterte. Sangkatutak na po. Ngayon po, ano po mga balita? Maski po mga kaalyado ng mga Duterte. Nakita niyo po, nabalitaan natin na mayroong bagong tuta. Ayon mismo kay Pulong, bagong tuta na matibay daw, matibay. Parang may ideya tayo kung sino yung matibay na tuta. May hawig ba sa pangalan yan? Matibay. Ultimate po yan na kahudasan. Yung hindi ka na tumanaw ng utang na loob, pinarusahan mo pa yung pinagkakautangan mo. Literal po na nangungutang. Wala na pong ginawa. Crisis na, utang pa. Wala namang ginagawa sa pera, kundi o libreng sakay, o libreng tol, o libre. Panay libre. Alam niyo po, tuwan-tuwa kayo, di ba? Natutuwa kayo. Meron kayong tinatawag na libreng sakay sa LRT. Hindi na po natin alam yan. Sisingilin din nila yan. Libreng sakay. Halimbawa po, ang nagastos lang nila sa libreng sakay, 1 billion o 10 billion. Pag nangolekta na yung mga yan, pag sa report na 20 billion na yan. Paano pong malalaman natin? Libre nga eh. Tapos, ayuda. Bigay-bigay lang. Yung pera po, pag pinamigay mo lang, ubos na kagad yan. Ano sabi ng mga bigyan ng 5,000? Ubos na. Tapos marami pang hindi nabibigyan. Marami pa pong hindi nabibigyan man lang. Baon na tayo sa taas ng presyo ng bilihin. Pwede naman po yan, Mr. President. Kung kayo po ay nagtatrabaho lang at ang inyong mga gabinete, aminado nga sila. Old stock nila yung mga langis. Paano nangyari na yung old stock na ibenta pa at tayo po ang may pinakamataas? 97%, halos na doble.
Sa ibang, ang susunod po sa atin, 46% lang. 46% lang. Ang laki po ng diferensya. Pare-pareho po na ang dahilan dahil sa, tapos babalitaan tayo, oh, yung Hormuz, nakausap ng Pilipinas. Hormuz, oh, bukas sa atin ang Hormuz. Padadaanin tayo. Kala mo talaga may sarili tayong barko. Kala mo tayo yung bumili. Alam niyo po, yung sinasabi niyo na parang tagumpay, galing-galing ni BBM, oh, tignan niyo nga, oh. Tayo na ano tayo ng Hormuz, na napagbigyan tayo na yung mga barko natin. Una, may barko ba tayo bumibili doon talaga? Atin yung barko? O dumadaan lang doon at bebentahan tayo? Ikalawa, US ba tayo? O Israel? Alam ko US at Israel lang eh. At saka yung mga kaalyado nila. Kalbaryo. Alam niyo po ba yung Kalbaryo? Di ba yan yung nilakaran ni Jesucristo? Habang siya po ay pinapalo, hinahataw, kada po. Ganito po ginagawa ng mga ng kay Jesucristo. Kada madadapa si Jesucristo dahil sa bigat na pasanin. Ayan. Si BBM po ay mabigat na krus na pasanin natin. Pasan-pasan natin sa Kalbaryo. Pag tayo po, siya rin yun. Siya na yung Kalbaryo, siya pa yung mabigat na krus. Pagkatapos po, ano pong ginagawa? Tuwing pong mayroong madadapa, hinahataw pa ng latigo. Pinapalo pa ng latigo si Kristo. Ganyan po tayo eh. Tuwing may krisis, nagkakaroon po ng krisis, instead po na itayo tayo, buhatin tayo sa krisis, lalo tayong binabaon, sinasamantala eh. Kita nyo yan? May krisis na, bigat na ng problema ng mamamayan. Bigla mo maririnig, Marcos Jr., pinaigting ang pag-secure ng 408 billion bagong utang. Dinaig na po niya yung utang ni PRRD. Kaya po malaki utang ni PRRD kumpara sa iba. Kita nyo naman. Mayroong ebidensya na napuntahan at ikalawa, pandemya. Magastos talaga. Pag bumibili ka ng mga bakuna, magastos pa talaga pag ikaw ay totoong namimigay ng ayuda. Yung totoong ayuda, yung halos lahat ay nakatanggap. Para tayong ano eh, parang yung mabigat na krus na bit-bit natin, tuwing madadapa tayo, imbes na tayo po ay iahon ng gobyerno, pinapalo pa tayo. Masakit na nga po na marinig. Masakit na nga po na maramdaman natin na, ako sa totoo lang po, ang laki po ng tinaas ng presyo ng bilihin. Hindi na po lang isang pinag-uusapan natin. Magkano tinaas sa baboy? Ang bili ko dati na tumaas bigla ng 30 kada kilo. Ang masaklap pa nito, inuuna pa nyo ba, pag naririnig nyo yung mga salitang 408 billion bagong utang, tapos pag naririnig nyo yung salitang impeachment laban kay BP Sara, hindi pwedeng itigil kahit may crisis, ayon kay Adjong. Pag naririnig nyo yung mga congressman na akala mo yung pinakamalaking kasalanan na naganap ay magkaroon ng agent na nagngangalang Mary Grace Piatos. Pero meron nakatanggap na
almost 2 million na reward na agent naka ano yung ano, 'di ba? Dahil nakahuli ng maraming shipment ng droga. May reward siya, 2 million pesos. Pero bawal kay BP Sara magkaroon ng mga Mary Grace Piatos. Kinakailangan daw makilala. Bakit kaya gustong makilala? Ikaw pala. Ikaw pala agent na nagtuturo sa mga rebelde, ah. Ano nga pangalan mong totoo? Para biyayaan ka namin ng ticket papunta sa langit. Kalbaryo. Itong gobyerno na to, kalbaryo. Pasan-pasan nating krus. Ang bigat sa loob. Imagine ninyo, uunahin pa rin yung impeachment ni BP Sara. Kahit daw may krisis, kinakailangan ma-impeach si BP Sara. Sa totoo lang po, alam na po natin ngayon lahat na yung ginagawa po nila ay labag sa batas. Ang dami na naghamon sa kanila. Meron kayong testigo, meron kayong matinding ebidensya. Bakit ayaw nyo pang ipasa sa plenaryo? Bakit magano pa kayo ng mini trial? Gusto po nilang siraan si BP Sara sa mini trial. Gusto po nila, ngayon po, bistado na sila. Illegal pala yung gagawin ng mga yan na manghihingi ng salin, manghihingi ng mga bank account. Bakit po? Bakit po nila ginagawa kay BP Sara yan? Manghingi ng bank account tsaka mga salin. Mula rin po sa bibig ng vice chairman. Di ba? May president na. Pwedeng ma-impeach si BP Sara sa pamamagitan lamang ng salin tsaka yung pera niya. Pag hindi mo na-deklara, meron na raw president yan sa kaso ni Corona na na-impeach, natanggal sa pwesto, namatay sa sama ng loob. May sakit na dati, talagang sasama talaga loob mo. Nag-aral ka, matalino kang abogado, naging chief justice ka, tapos tinanggal ka lang dahil lang sa salin. Vindicated na po yung pamilya ni Corona. Yung sinasite ninyo na kaso para kay BP Sara, illegal yung pagsasite nyo. Mali yung pagsasite nyo pala. Dahil illegal yung gagawin nyo. Kay Corona, ang nanghingi ng salin, nagpasabpina ng salin, nagpasabpina ng mga bank record at iba pa, ay impeachment court, Senate. Kayo, hindi kayo korte. Justice Committee lang. So, ang laki po ng diferensya. Maling-mali. Justice Committee versus impeachment court. Sino po ang tunay na may kapangyarihan na magpasabpina? Impeachment lang. Balik tayo rito. Yan po. Mga ginagawa po na yan, mga yan, panghuhudas yan. Okay. Sino pa si BBM? Si Poncio Pilato. Ganyan po si BBM at ang kanyang administrasyon. Bakit? Nakilala po natin si Poncio Pilato na gumagawa po ng hatol. Siya po ang nagbigay ng hatol na ipako sa krus si Jesucristo. Pero siya na nga po ang nagbigay ng hatol, siya na nga po ang nagbigay ng parusa sa kay Jesucristo, naghugas pa ng kamay para sabihin na ito ay wala akong kinalaman. Gusto nyo ito.
Paano naghugas ng kamay 'to si BBM? Lahat na nagawang nakawan dito ngayon sa kanya, kay Duterte binibintang. Putang ngayon nagnakaw, si Duterte may kasalanan. Ngayon bumagsak yung tulay, kay Duterte sisi. Lahat talaga. Kulang kayo, mamaya i-re-report natin yun. Naghuhugas kamay. Sabi nga, ito ang pinakamalinis na Pangulo. Dahil panay hugas ng kamay. Lahat po ng suliranin. Kaya wala nalulutas eh. Puta, lantad na. Ayan yung mga maleta. May picture. Picture ng maleta, picture ng eroplanong pinagsakyan. Wala raw ebidensya. Ano pa bang ebidensya ang gusto nyo? Ang ebidensya pong alam ko, material evidence, yung mga nahahawakan, nakakapa. Nakikita, nahahawakan, naaamoy. Yan yung mga material evidence at meron pang testimonial evidence. Ito po yung mga saksi. Pucha, lahat na. Tinuturo. Ito si Martin Romualdez. Isa lang kasi nagturo kay BBM eh. Marami kay Martin Romualdez tsaka kay Saldico. Lahat na ng may ebidensya, may mga picture na ng pera, alam niyo yung picture ng pera, wala pong silbi yan. Kung wala pong magpapaliwanag, saan yan? May nagsabi na, ito po ang pamimigay namin. Yan. Yan po ay, yung 1/3 niyan, mapupunta kay Martin, mapupunta kay hugas kamay pa rin. Kay Duterte pa rin yung maleta. Ngayon namimigay ng maleta, si Duterte pa rin may kasalanan. Lahat po kay Duterte. Flood control, kay Duterte yan. Kay Duterte, puta, 2022 to 2025 yung flood control project, kay Duterte pa rin. Meron pang bobong vlogger na loyalista eh. Ayan po. May natitirang kapiraso. Yung lahat daw ng tingin na ngay, yan yung sa tatay nating karton. Yung natira daw, yan daw yung repair ni Charis. Hugas kamay. Lahat ng kasalanan, bintang kay Duterte. Di mo na nga maintindihan eh. Kung ikaw hindi ka taga-Pilipinas, dayo ka lang dito. Pag nakinig ka kay Auntie Claire at saka kay BBM, akalain mo na ang presidente si Duterte. Kasi lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga nangyayari kay Duterte sinisisi. Ganyan po kagaling maghudas, maghugas kamay pala. Yan po, sa karakter po yan ng mga sinakulo. Yan po si Poncio Pilato. Naghuhugas ng kamay sa kasalanan niya na siya nag-utos. Kaya itong gobyerno natin, ito nagpapahirap sa mga Pilipino. Ito at ang mga kamag-anak niya magnanakaw, pero hugas kamay pa rin. Si Duterte pa rin may kasalanan. Nakakalungkot kasi wala kayo na mahilig pa tong mga to na manlil lang. Ang lalakas manlil lang. Kunwari lang ang paglilingkod. Mahiya naman kayo. Mahiya daw yung mga magnanakaw ng flood control. Pucha. Sa panahon mo na naganap yung pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kung i-report ni legacy niya pala yun. Legacy.
Ano legacy ni BBM na natatakot daw siya na baka hindi tuloy ni VP Sara ang kanyang legacy. Ano raw yung legacy? Siyang kauna-unahang presidente na nagpaimbestiga ng flood control. Una, wala naman nakawan noon na ganyang kalaki. Ikalawa, pinaimbestigahan mo nga, tapos binuwag mo naman yung mag-iimbestiga. Nagpaimbestiga ka nga, pero wala namang resulta. Pinaimbestigahan mo nga sa salita, pero wala naman nakulong. Asan na yung mga hindi magiging maganda ang Pasko? Napapamura tuloy si Placido eh. Mali-maleta na, puta si Erap. Talaga, totoo po yun. Galit na yung mga tao kay Erap nun. Wala pa yatang 1 billion yung pinag-uusapan eh. Dito po, trillion. Ang masakit po nito, yung pinatatanggap po natin. Pinatatanggap na lang sa mga tao, tinatanggap na lang natin. Alam nyo kaya ako galit na galit sa media? Kasi media may kasalanan niyang pagpapatanggap na yan. Kayong mga taga-media, malaki kasalanan nyo sa mga Pilipino. Pucha, pag pinag-uusapan si BP Sara, impeachment ni BP Sara, kala mo pinakamalaking kasalanan na yung nagawa ni BP Sara eh. Hindi nga nila masabi kung ano yung nagawa eh. Hindi nila masabi kung anong ninakaw, kung magkano yung ninakaw. Alam niyo po ba, para lang po magkaroon kayo ng ideya, no? Ngayon po, trillion ang pinag-usapan. Kay ERA po, 4 billion lang ang lahat ng pinag-uusapan. Si ERAP mismo, ang pinag-uusapan lang na perang tinanggap niya, 545 million. Ganun lang po kumpara. Wala pa po 1 billion. 545 billion di umano. Yung naibigay ni Chavit Singson kay ERAP. Pero dito po, trillion po. Wala pa po sa isang deliver yan. No? Ang nakakasama ng loob, pinatatanggap ng media, pinatatanggap ng gobyerno, pinatatanggap ng simbahan na normal lang to. Wag na natin pag-usapan yan. Ito pag-usapan natin. Yung maanumalyang ginawa ni BP Sara. Hindi nga nila masabi kung magkano yung ninakaw, saan dinala yung ninakaw. Ulitin ko naman, wag na kayo, makulitan na po kayo, pero eto lang po. Sa tindi po ng nakawan na nasaksiyan natin, no? Sa tindi po na nakawan na nasaksiyan natin, at yung mga palatandaan ng isang tao ay magnanakaw, hindi po yan taglay-taglay ni BP Sara. Yung mga magnanakaw po ngayon, una, mayroong hindi lang isa, kundi multiple mansion, lalo na sa Forbes Park. Mayroong collection ng luxury cars. Merong jet at merong private jet or helicopters. Meron pang mansion sa ibang bansa. At higit sa lahat, dinideliveran ng pera. Dinideliveran ng maleta.
Paano kayo maniniwala na magnanakaw si VP Sara kung hindi nyo nabalitaan na may mansyon, hindi nyo nabalitaan na may luxury cars, wala kayong narinig na merong chopper at hindi na de-delivera ng pera? Alam nyo po ba yung mga leader, kung gaano ka-ego ang mga leader? Maiigo po ang mga leader. Kung vice president ka ng Pilipinas at magnanakaw ka, ano daw? Salita ka ng salita is no, ginagawa ng Congress people, Senate. Hindi ko maintindihan. Una, hindi po ako si Snow. Kilala ko po si Snow Badwa yun. Ikalawa, kaya po ako salita ng salita dahil vlogger ako. Naintindihan nyo ba? Pagkanta ba ng kanta yung singer, sinasabihan nyo, kanta ka ng kanta. Singer po siya eh. Vlogger po ako, kaya salita ako ng salita. Baka hindi nyo po naunawaan yung mga meaning na pag yung driver po, hindi nyo po pwede sabihin, drive ka ng drive. Araw-araw kang nasa kalsada. Bakit po kaming mga vlogger? Bakit po kami mga vlogger? Ganun yung po pagsalitaan. Salita kayo na salita. Vlogger po kami. Hindi niyo po ba naunawaan yung trabaho namin? Ang trabaho po namin, magsalita talaga. Parang may kasalanan po kami sa pagiging vlogger namin. Unawain niyo po muna yung ginagawa namin bago kayo bumanat. Parang may kasalanan. Nasalita lang kami na salita. Ano ba gusto niyo gawin namin? Mag-rally kami na mag-rally. Saan po kinukuha ng mga Duterte ang pambayad sa milyon-milyon? Alam mo ba ang sagot? O kung hindi mo alam, ngayon, eto tanong ko sa iyo, saan kumukuha ng pambayad yung mga ng pamasahe, yung mga pamilya ng mga adik, pamilya po ng mga biktima, paano sila nakakarating doon? Alam niyo po, wala naman po nagsabi na mahirap yung mga Duterte. Iba po yung mahirap, iba po yung simple. Nagde-declare naman sila. 88 million nga si VP Sara. 3 po silang anak o 4 na panay mga milyonaryo. Bakit po kayo nagtataka? Pero hindi kayo nagtataka kung saan kumukuha si Trillanes ng siya nagreklamo niyan, di ba? Wala, hindi kayo magtataka, no? Ako po, kahit ipangutang ko po, kung tatay ko po yan at ako'y mahirap, kahit po ipangutang ko yan, makalaya lang yung tatay ko. Gagawin ko po. Di po usapin yung lahat sa inyo may kasalanan pa yung pinakulong. Parang ayaw nyo pa. Alam nyo, mga diskarte po yan. Ano nakikita nyong mali? Na mag-hire sila na magaling na abogado. Bakit masama ba? Kahit ipangutang pa nila yan. Kayo ba pag tatay nyo ganyan? Hayaan nyo na lang? Dapat ang sinasabi mo yung nakakatulong. Wala akong magagawa kung hindi ako nakakatulong sa inyo. Hindi ko naman sinabing, oy, tumutulong ako sa inyo. Hindi po ako. Nagsasalita lang po ako. Di sabihin mo rin lahat sa radyo. Lahat na nagsasalita sa radyo, lahat ng mga lahat ba ng mga sinasabi na ABS